Ikakasal na lang kami, may nangyari pa na hindi dapat mangyari. Sa loob ng halos 5 taon, akala ko kilala ko na siya. Akala ko alam ko na lahat ng kaya niyang gawin at lahat ng hindi niya kayang gawin. Akala ko kapag nag-propose ng isang lalaki, buo na ang loob niya. Wala nang atrasan, wala nang ibang babae, wala nang ibang posibilidad. Mali pala ako. Ilang buwan na lang sana ikakasal na kami. Halos kompleto na ang lahat. Venue, catering, damit, entourage, pati mga imbitasyon, naka-layout na. Ang mga kaibigan at kamag-anak namin, excited na. May countdown na sa social media. May mga tanong na kung kailan ang bridal shower, kung kailan ang bachelor's party niya. At ako, araw-araw, inuulit sa sarili ko, ito na yun, ito na ang forever. Pero may mga gabi talagang kahit pagod ka na, hindi ka pinapatulog ng kutob mo. Mga panahong akala ko normal lang. Nung una akala ko normal lang ang lahat. Oo, nag-aaway kami paminsan-minsan. Oo, pareho kaming stress. Sino bang hindi kapag ikakasal na? Ako, laging nakaabang sa cellphone. Kausap ang suppliers, kausap ang coordinator, kausap ang pamilya niya, kausap ang pamilya ko. Siya naman, madalas tahimik, madalas late umuwi, madalas pagod daw. Stress lang ako, sabi niya. Pinaniwalaan ko. Kapag nag-aaway kami, madalas dahil sa maliliit na bagay. Kulang daw ako sa oras sa kanya. Mas inuuna ko raw ang kasal kaysa sa relasyon namin. Ironically, ginagawa ko lahat yun para sa amin. May mga gabi na tinatanong ko siya, okay ka lang ba talaga? Oo, sagot niya. Pero hindi ako tiningnan sa mata. May mga pagkakataon din na napapansin kong mas madalas siyang kachat sa phone. Kapag lalapit ako, biglang ilalayo niya. Kapag tatanungin ko kung sino, sasabihin niyang barkada lang. Barkada. Isa sa mga salitang kalaunan ay dudurog sa akin. Hindi ko alam kung kailan eksaktong nagsimulang magbago ang lahat. Siguro nung mas madalas na siyang lumalabas kasama ang mga kaibigan niya. May mga inuman daw para ma-relieve ang stress. May mga overnight daw sa bahay ng kaibigan. Hindi ako naghinala agad kasi mahal ko siya. Kasi nagtitiwala ako kasi fiancé ko na siya. May proposal na, may singsing na, may plano na. Sino ba naman ako para magduda? Pero habang papalapit ang kasal, mas lumalayo siya. Hindi physically. Nasa isang bahay pa rin kami minsan. But emotionally. Parang may pader sa pagitan namin na hindi ko alam kung kailan itinayo. Kapag may problema ako, parang wala siyang ganang makinig. Kapag may kukwento siya, pakiramdam ko kalahati lang ng totoo ang sinasabi niya. At kahit ganoon pinilit kong manahimik dahil akala ko face lang ito. Isang gabi hindi ko na siya hinintay. Pagod ako. Umiyak ako mag-isa sa kwarto. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko may mali. Yung klase ng pakiramdam na hindi mo maipaliwanag pero mabigat sa dibdib. Kinabukasan may nag-message sa akin. Isang babae. Hindi ko siya kilala. Walang profile picture. Isang mahabang mensahe agad ang bumungad. Ate, pasensya na po kung istorbo. Hindi ko na po alam kung kanino lalapit. Kayo po ba ang fiancé ni Marco? Nanginig ang kamay ko habang nagtatype. Oo, bakit?
Matagal bago siya sumagot. Tapos bigla niyang sinabi ang salitang hindi ko kailanman inakala na mababasa ko. May nangyari po kasi sa amin. Hindi ko po alam na engaged na siya noon at buntis po ako. Parang huminto ang oras. Hindi ako makahinga. Hindi ako makaiyak. Hindi ko alam kung galit bang nararamdaman ko o takot o pagkamanhid. Paulit-ulit kong binasa ang mensahe. Umaasang nagkakamali lang ako ng intindi. Buntis. Hindi lang siya nag-cheat. May nabuo. Noong gabing ring yon, hinarap ko siya. Walang paligoy-ligoy. Wala na akong lakas para sa drama. May gusto akong itanong, sabi ko. Tahimik lang siya. May nangyari ba sa inyo ng barkada mo? Hindi siya agad sumagot. Tumango lang siya ng dahan-dahan. Doon pa lang, alam ko na. Buntis ba siya? Tanong ko ulit. Napayuko siya. Oo. Isang salita lang, pero sapat na para wasakin ang lahat ng pinanghawakan ko. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nanampal. Umiyak lang ako. Yung iyak na parang nilalamon ka mula sa loob. Bakit? Tanong ko. Kailan? Paano? Sabi niya, nangyari raw ilang buwan matapos niya akong mag-propose. Isang gabi raw lalasing siya. Isang gabi raw na magulo ang isip niya. Isang gabing hindi raw niya napigilan. Isang gabing pinili niya. Mas masakit pa, barkada niya ang babae. Hindi estranghero. Hindi one night stand na walang pangalan. May pangalan. May mukha. May buhay na dala ngayon sa sinapupunan niya. Sinabi ko sa kanya agad, hindi ko kayang ituloy ang kasal. Tahimik siya. Tapos bigla siyang umiyak. Humingi ng tawad. Nangako. Nagmakaawa. Sabi ko, matatanggap ko pa siguro kung may nangyari lang. Pero ang may mabuo, ibang usapan na yun. Hindi pa kami kasal, pero may responsibilidad na siya sa iba. Paano ako? Habang buhay ba akong mamumuhay sa takot, sa selos, sa sakit? Sinabi ko na postpone muna ang kasal. Hindi ko sinabi agad na ayoko na talaga. Ang totoo, gusto ko lang makahinga. Gusto ko lang mag-isip. Gusto ko lang unahin ang sarili ko kahit minsan. Pumayag siya. O akala ko, pumayag siya. Isang linggo ang lumipas, tahimik ako. Malayo. Sinubukan kong buuin ang sarili ko. Hanggang isang araw, nag-message siya. Kung hindi ka pa rin ready magpakasal, magde-decide na lang ako. Hindi ko agad sinagot. Maya-maya, nag-chat uli siya. One last chance. Gusto mo pa ba magpakasal? O paninindigan ko na si B at ang bata at magpapakasal kami? Nanlaki ang mata ko. Ako pa ngayon ang binigyan ng one last chance. Parang ako pa ang may kasalanan. Parang ako pa ang nagloko. Parang responsibilidad ko pang pigilan ang relasyon nila. Doon ko na-realize ang isang masakit na katotohanan. Hindi niya ako pinipili. Pinipili lang niya ang mas convenient. Hindi ko agad sinagot ang message niya. Hindi dahil wala akong sasabihin, kundi dahil napakarami. Isang one last chance na parang kutsilyong isinasaksak sa dibdib ko. Isang ultimatum na hindi ko hiningi. Isang desisyong ipinasa niya sa akin
kahit siya ang nagkamali. Umupo ako sa gilid ng kama, hawak ang cellphone, nanginginig ang kamay. Paulit-ulit kong binasa ang chat niya. Gusto mo pa bang magpakasal o paninindigan ko si Biat ang bata? Parang ako pang pumipili kung sinong papakasalan niya. Parang ako pang may obligasyong ayusin ang gulong hindi ko naman sinimulan. Hindi ako sumagot buong araw. At sa katahimikan na yon, doon ko unang naramdaman ang isang kakaibang clarity. Hindi galit, hindi lungkot, kundi pagod. Pagod na akong umintindi. Pagod na akong maghintay. Pagod na akong ipaglaban ng isang relasyon na ako na lang palang lumalaban. Kinabukasan nagkita kami. Gusto raw niyang mag-usap ng personal. Pumayag ako, hindi para makipagbalikan, kundi para tapusin ang lahat ng malinaw. Pagpasok ko sa cafe, nandun na siya. Mukhang puyat, mukhang stress, pero hindi na yun sapat para maawa ako. Umupo ako sa tapat niya. Anong ibig mong sabihin sa one last chance? Tanong ko diretso. Huminga siya ng malalim. Gusto ko lang malaman kung itutuloy pa natin. Kasi kung hindi, kailangan ko ng magdesisyon para sa bata. Doon ako natahimik. Desisyon para sa bata? Ulit ko. Paano ako? Hindi siya sumagot agad. Alam mo ba? Pagpapatuloy ko. Habang sinasabi mong stress ka, habang akala ko pareho lang tayong nahihirapan, may iba ka na palang tinatakbuhan. Tahimik siya. At ngayon? Sabi ko. Nanginginig na ang boses ko. Ako pa ang bibigyan mo ng ultimatum? Inamin niya rin ang hindi ko inaasahan. Matagal na raw siyang nalilito. Matagal na raw siyang natatakot sa kasal. Matagal na raw niyang iniisip kung handa na ba talaga siya. At nung mga panahong nagka-clash kami, doon daw siya naging vulnerable. Pero imbes na kausapin ako, imbes na humingi ng tulong, pinili niyang gumawa ng kasalanan. Hindi ko sinasadya. Sabi niya. Napatawa ako. Mapait. Alam mo ba kung anong hindi sinasadya? Sagot ko. Yung matisod ka sa daan, yung mabasag ang baso, pero ang makipagrelasyon sa iba, paulit-ulit yun. May desisyon sa bawat hakbang. Tahimik siya. Luha ang tumulo sa mata niya. Pero hindi na ako gumalaw. Tinanong ko siya ng isang tanong na matagal ko nang kinikimkim. Kung hindi ako nag-postpone ng kasal, aamin ka ba? Hindi siya sumagot agad. At sa katahimikan na yon, alam ko na ang sagot. Kung hindi ko nalaman, itinatago niya pa rin. Kung hindi nabuntis ang babae, hindi ako malalaman. Hindi dahil sa konsensya, kundi dahil sa sitwasyon. Doon ko na-realize na hindi lang ako nasaktan dahil sa pagtataksil. Nasaktan ako dahil hindi niya pa ako ginawang priority kahit minsan. Tumayo ako. Hindi ko na itutuloy ang kasal. Sabi ko ng malinaw. Walang sigaw, walang luha, pero buo. Nanlaki ang mata niya. Sigurado ka na ba? Ngumiti ako ng mahina. Oo, kasi kung itutuloy ko pa to, habang buhay ako matatakot, habang buhay ako magdududa, at hindi ko deserve yun. Sinubukan pa niyang humabol. Sinabi niyang kaya pa raw naming ayusin, na mahal niya pa rin ako. Tumingin ako sa kanya. Kung mahal mo talaga ako, hindi mo ko ilalagay sa posisyong pipili ako sa pagitan ng dignidad ko at ng takot na mawala ka. Tahimik siya. Walang nasabi.
Pag-uwi ko dun bumuhos ang lahat. Umiyak ako ng umiyak. Hindi dahil gusto ko pa siya, kundi dahil may pinagluluksa akong pangarap. Yung wedding na plinano ko, yung future na inimagine ko, yung version ng sarili ko na magiging asawa niya. Masakit palang mag-move on, hindi sa tao, kundi sa inaakala mong magiging buhay mo. Unti-unti kong kinansela ang mga suppliers. Isa-isa kong sinagot ang mga tanong ng pamilya. Paulit-ulit kong sinabi, hindi na po matutuloy. At sa bawat pagsabi ko, parang unti-unti ring gumagaan ang dibdib ko. Ilang buwan ang lumipas, hindi na kami nag-uusap. Hanggang isang araw, nag-message siya ulit. Hindi para makipagbalikan, para magpaalam. Ikakasal na raw sila. Gusto lang daw niyang malaman ko. At humingi raw ulit siya ng sorry. Binasa ko ang message. Hindi na ako umiyak. Hindi na ako nagalit. Nag-reply lang ako ng, salamat sa paalam. Sana maging mabuti kang ama. Paalam. At doon ko tuluyang isinara ang pintong matagal ko ng hawak. Hindi lahat ng minahal mo, magiging asawa mo. Hindi lahat ng pinangarap mo, itinadhana para sa'yo. At hindi lahat ng proposal, nangangahulugan ng forever. Minsan, ang totoong pagsubok ay hindi kung gaano mo kayang magmahal. Kung hindi, kung kailan ka marunong tumigil. Ngayon mas tahimik ang buhay ko. Mas simple, mas totoo. Wala na akong kaba tuwing malilate ang isang tao. Wala na akong takot na baka may tinatago. Wala na akong kailangan ipaglaban na ako lang pala ang may hawak. Hindi ko pinili ang mas madaling landas. Pinili ko ang mas mapayapang buhay.